kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nang dahil sa sinabi na ito ni FPRRD, ngayon ay kakaharapin na niya ang isang kaso na isinampa laban sa kanya. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw, Franz. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Grave threats ang kasong isinampa ng kongresista na si Franz Castro dahil raw sa nanganganib ang kanyang buhay bunga ng banta sa kanya ng dating Pangulo. Malakas ang loob ng kongresista na magkakaroon ng bearing ang kaso na kanyang isinampa dahil sa wala ng immunity sa mga kaso ang dating Pangulo. Sinabi pa ni Castro na sana raw ang kanyang ginagawang paglaban ay magiging ehemplo sa iba na naging biktima noong nasa posisyon si Duterte. Dala-dala ni Franz Castro ang isang flash drive na naglalaman ng recorded na video noong October 10, 2023 sa programa ng Pangulo na gikan sa masa para sa masa sa istasyon ng kanyang kaibigan. Matapos ma-review ng husgado ang reklamo na final ni Castro, ay pinapatawag na ngayon ito ang dating Pangulo sa darating na December 4, 2023 para sagutin ang kasong isinampa sa kanya ni Franz Castro. Ang utos ni Senior Assistant City Prosecutor Ulrich Badjula, inaasahan nito na magpapasa ang dating Pangulo ng kanyang counter-affidavit at list of witnesses para depensahan ang kanyang sarili laban sa kaso na isinampa sa kanya. Klinaro pa ni Badjola na walang motion to dismiss na iintertinahin ang kanyang opisina sa kasong ito. Maaari rin umanong mapospone ang pagpunta ni Duterte sa kanyang opisina kapag may matibay na rason kung bakit gagawin ito. Sa panig naman ni Castro, gusto raw niya talaga na magpakita si Duterte sa preliminary investigation. Ayon naman sa abogado, kaibigan at dating Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Attorney Sal Panelo, maaari raw na i-waive ni Duterte ang kanyang rights para sa preliminary investigation kung gugustuhin ito. Publicity lang daw ang habol ng kongresistang si Castro sa isinampa nitong kaso. Kung sakasakali lang na matalo si Duterte sa kasong ito, ay maaari siyang makulong ng 1 hanggang 6 na buwan at magmulta ng halagang 100,000 pesos. Samantala, mukhang dinidiin na ng gusto si Vice Presidente Sara Duterte dahil sa hindi talaga tinantanan ang kaso nito sa confidential fund, kahit na nagparaya na ito at sinabing hindi na niya ipipilit pang mabigyan ang kanyang opisina ng hinihiling nitong 650 million pesos na confidential fund para sa 2024. Isang petisyon ang ipinasa noong Miyerkules sa Supreme Court para kwestiyonin ang legalidad ng allocation, release at disbursement ng confidential fund. Ipinasa ito ni na retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, abogadong si Manuel Chel Jokno at ng dating Senador Richard Gordon. Hinihiling nila sa Supreme Court na dapat pagpaliwanagin si VP Sara para maglabas ng mga dokumento kung paano nagasta ng OVP ang confidential fund nito noong nakaraang taon. Malayo pa man ang eleksyon pero ramdam na ang init sa politika. Ang tanong, uusad kaya ang petisyon na ito kagaya sa kinakaharap na kaso ni FPRRD? Imbes na unity ang mangyayari kagaya ng ikinakampanya nila noon, ay sa kanilang partido pa mismo nang gagaling ngayon ang pagkakawatak-watak ng mga taga-suporta. Ikaw, anong disposisyon mo sa mga nangyayaring ito? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.